Eto na mga kabasketball, Gilas Pilipinas hindi lang dapat mag-concentrate sa NBA player ng Poland na si Jeremy Sohan matapos niyang ilang paso ng Poland etong New Zealand. At Gilas Pilipinas posible raw makasilat dito nga sa Latvia at Georgia kung magagawa nila etong tatlong bagay. Pero bago yan, huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe bilang pagsuporta. Sa kasalukuyan mga kabasketball ay nag-iensayo na nga ang ating Gilas Pilipinas diyan sa Poland sa mismong venue kung saan sila maglalaro mamaya diyan sa kanilang tune-up game kontra nga dito sa Poland. Kung nakapalag tayo dito sa Turkey, no, masasabi natin dahil 11 lang yung naging lamang nito sa atin, no, 84-73. Hindi naman nakaporma etong New Zealand, isa sa malakas na bansa dito sa Asia. Dito nga sa makakalaban ng Gilas mamaya na Poland, 88-59, halos isang buwan yung naging tambak nila mga kabasketball. Naglaro nga yung NBA player ng Poland na si Jeremy Sohan kontra nga dyan sa New Zealand, pero hindi talaga siya yung naging best player sa laro na yan mga kabasketball. Ang maganda kasi rito sa Poland mga kabasketball, bukod nga dyan kay Jeremy Sohan na isang NBA player, meron pa silang dalawang player na kaya ring gawin yung maraming mga bagay, no? Kasi pag nakuha yung atensyon ni Jeremy Sohan, no, ng mga kalaban, napunta sa kanya, na-open itong dalawang player na yan. Ang tinutukoy ko mga kabasketball ay itong si Mikhail Sokolowski at si Mateusz Punitka, no? Nag-combine sila 31 points doon pa lang sa first half. Mas malaki pa doon sa in-score ng buong New Zealand sa halftime, no? 45-30 kasi yung naging score nila. So yun mga kabasketball, yan yung isang bagay na dapat makita ng ating Gilas Pilipinas dahil etong ang si Punitka ay kilala diyan sa European basketball, pero pagdating daw diyan sa kanilang national team, nagiging parang superhero siya. Grabe na, 29 points, 8 out of 11 yung kanyang field goal shooting, 6 rebounds, 6 assists sa loob lang ng 23 minutes na paglalaro. Ganyan kahusay, no? Etong si Punitka mga kabasketball. Mamaya na to, no? Although bukas talaga to kasi 12 AM. So kasi pagka sinabi kong bukas baka matulog kayo, hindi nyo mapapanood to. Maghihintay tayo mamayang gabi alas 12 ng madaling araw mga kabasketball. Mapapanood natin yung laban ng Poland kontra nga dito sa ating Gilas Pilipinas. Sa ibang balita naman mga kabasketball, nagbigay ng advice etong FIBA, no, para sa ating national team kasi nga nagkaroon sila ng analysis doon sa naging game natin kontra nga dyan sa Turkey. Sabi nila maganda raw yung ipinakita ni Coach Timko, no, doon sa buong laro. Main issue daw kasi ayon sa FIBA dito nga kay Coach Timko na kailangan niyang i-address kasi yung transition defense mga kabasketball, lalo na doon sa makakalaban natin sa Latvia at sa Georgia. Kasi doon sa naging laban natin sa Turkey, maraming beses tinakbuhan tayo mga kabasketball at hindi nakahanda yung depensa natin. Kaya talagang nadadali tayo sa pass break. Most of the time, puro sa 3 points, no? Sasalak sa kunyari, magdidikoy lang, sabay kick out sa 3 points. Doon tayo nadadali. Actually, doon tayo natalo doon sa fourth quarter. Although nakasabay naman daw tayo ng pisikalan dyan sa ilalim, ang tatlong nakikitang bagay netong FIBA mga kabasketball para makasilat tayo dyan sa Latvia at Georgia ay kung magkakaroon tayo una ng magandang shooting. Isa pa sa mga main issue na nakikita ng FIBA at the moment, sinasabi nila yung foul trouble netong ating pambatong si Kai Sotto, no? Kasi nakalima siya mga kabasketball. Nakita natin yun, no? Pangatlo mga kabasketball na nakikita ng FIBA ay yung rotation ni Coach Tim Coones. Kasi si Japet Aguilar daw, si Mason Amos at si Kevin Kiambao, almost 13 minutes lang yung inilaro kontra nga dyan sa Turkey. Pero meron kasi akong naiisip dito mga kabasketball. Kung naaalala nyo, nung time ni Coach Tim Coones doon sa Alaska, meron siyang player doon ng pangalan Gomez. Hindi ko lang matandaan yung first name niya. Ipinapasok niya yun mga kabasketball para tumira lang ng tres. Walang walang playing time na masasabi mo na ganito, ano siya, 10 minutes per game. Wala. As in,
Hinuhugot niya lang yon. Pag lamang ng kalaban ng dalawa, huhugutin niya, biglang titira ng tres. Feeling ko pwede niyang gawin yan kay Mason Amos, no? Kasi si Kevin Kiambao, mas gusto kong mababad eh. Pero si Coach Tim Con kasi nakakaalam niyan mga kabasketball. Basta tayo, suporta lang. Hanggang dyan mga kabasketball, maraming salamat at God bless sa inyong lahat.